isang taon na ito. Noong nakaraang taon kasi hindi po bumaha. Kaya nakaligtas. Pero ngayon taon na ito, ayan mga ka-farmers, patay ang kalamansi. Ito po yung sinasabi namin sa inyo, kung tayo magtatanim po ng kalamansi, mahalaga tingnan din po natin ang kanyang location. Ito mga farmers, sa isang napakasarap ng amoy ng ano ba niluto ni Mama. Tingnan niya natin. Surprise. Yan! Wow! Isang tinolang manok. Surprise natin. Oy! Wow! Ito mga farmers, ang ating tinolang manok. Sarap. Hilo pa yung ating malunggay. Luto na yan. Luto na. Patay na. Yan po mga farmers, yung malunggay natin na talbos sa talbos. Dahil na lumipad na yung talagang dahon sa sobrang lakas ng bagyo. Yan, luto na. Kakain tayo. Ang ating kanin ay luto na rin. Siyempre, mag-aalmusal po tayo muna mga ka-farmers. Almusal tsaka tanghali dahil ang oras po natin ay alas 10:30. Wow! Pag malapit. Ito na po mga ka-farmers po yung ating ulam. Wow, masarap na tinola. Siyempre, meron rin po tayong pakwan. Nasakip po natin ito sa baha, sa palengke. Yan po, tinagkaroon po tayo ng pakwan. Ayan, ang ating anak ay naka-ready. Siyempre, meron rin po tayong calamansi juice with ice. Kailangan natin uminom ng maraming kalamansi para sa ating vitamin C. Yan naman ang ating kanin. Mga farmers, kain na po tayo sa ating isang masarap na almusal. Almusal, sabay na ang ating tanghalian. Kain tayo mga farmers. Wow. Masarap po sana sa ating talbos sa harap na malunggay, siling demonyo. Kaso nga lang, nalubog sa baha. Kaya hindi nakaligtas. Yung malunggay nakaligtas. Wow! Alam mo si juice. The best. Para tayo hindi nabaha. Yun na isipin natin. Positive. Huwag puro negative. Babangon tayo. Tapi pwede ka ba announcer, confirm daw. Wow! Kagabi. Nawala sila. Dumaan din, nakita ko baka sa ibayo. Baka tumawid. Ito po yung siling demonyo. Sarap lang. Dabis yung anghang niya. Nasa papaya naman namis. Nasilay na yan. Ito po ba yan? Yung mga papaya, kabagsakan. Ito yung nasagip namin. Medyo mahinog-hinog na. Sakong-sakto sa tinola. Sa mga OFW, ito ang nakakamiss sa Pilipinas. Pagkakain kayo nakakamiss. Katuyo. Saka yung tuyo. Itlog. Tugin dun.
Lalo nakakamiss dyan. Pagkasama mo pamilya mo. Yun ang the best. Bili mo kumain. A few moments later. Magandang buhay mga ka-farmers. Ito po, tayo pa mag-aalaga na po uli ng ating kalamansi ngayon. After po ng bagyo Ulysses. Naglalabasan po ngayon mga ka-farmers po yung maraming bulaklak sa ating kalamansi. Kaya naman ito, starting na po tayo mga ka-farmers po ng pag-i-spray. Pag hindi po natin ito inagapan, ito mga ka-farmers, kung hindi po na i-spray, titirahin na po yan ang mga putakte. Ayan, yung mga gasaresa, sayang yan, no? Kaya dito sa amin, ito starting na po tayo ngayon ng ating alagaan. Mga bukong mga maliliit, may mga tusok na. Dahil kung diretso po ang pag-uulan, kaya ang mga insekto rin nakakasiwang, nakakasingit. Kung hindi po in-spray ng ating kalamansi, sisirain ang bunga nito. Kaya maliit pa lang mga ka-farmers, nakita ninyo kupildong na ang itsura. Ito, first time ngayon ang pag-i-spray nito ng aking nanay at nabalik na uli sa kanya ito. Inarkila yung bunga. Kaya naman starting na uli ngayon ng alagaan. Ito, masyadong nasaktan ng kalamansi po natin itong nakaraang bagyo. Kaya mga ka-farmers, balik ulit tayo sa ating trabaho. Marami pong mga ka-farmers natin mga nalugi sa gulay, sa mais, palay. Ito sa kalamansi hindi masyado dahil hindi naman po naabot po ng baha yung pinaka tuktok, kundi bagkos yung laylayo lang halos. Ayan po mga farmers, yung ating pang-spray na ito, electric power spray, meron na rin siyang kasamang foliar para doon sa mga dahon at bunga. Medyo mabilis ka mo ito, foliar lang. Oo, foliar lang halos ang kanya, wala pang ganong pang insecticide. Lang ito, kaya hindi ubrang itutok sa hindi ubrang itutok sa kalamansi. Kaya babasa yung dahon. Dahil kasi pataba lang muna ito sa mga buko at hindi sa bunga. Susunod naman yan, pag lumabas na yung maraming bulaklak, lalagyan natin ng mga pang insecticide na. Iba-iba na po halo niya. Pero ngayon puro pang dahon, pampabunga. Sabay na yung pataba, kasi pataba na rin yan . Starting na tayo ng alagaan mga farmers. Kaysa hintayin natin yung bagyo. Talagang nandyan lang naman yan. Kailangan natin alagaan din ang kalamansi. Kaya ito hindi inabot ang baha. Kung hindi nag-alaga, walang matitira. Mura na kalamansi tapos wala ka pang mapitas, yun ang masaklap. Marami pa lang natira to, isang narkila ni nanay. Marami pa makukuha rito. Kaya lang, kalamansi bumaba pa na naman.
Ayan, linis ang dahon ito. Na-spray siya ng foliar. Kaya hindi naman tutukan. Di naman siya naapek. Mababa lang ang baha dito eh. Ayan, ganda lang. Ayan, ang atin yung guhit na eh. Yung hanggang doon lang yung tubig. Kaya hindi inabot yung laylayo ng kalamansi. Reserva doon. I-vlog mo na. Pang reserva yun, pang mamaya yun. Pang makakuha yung pang main event yun eh. Lalong hindi mabibili yung pwesto na yun. Ayan. Ha? Pagkalang baloktot, wala na siguro. Ayan mga ka-farmers natin ito alaga po ngayon ito ng spray. Ito first time na na-spray itong buwan ng Nobyembre. Ang una niyang banat po ay pong pang foliar. Foliar muna. Na wala pang halong pang insecticide. Ayan, merong pang foliar na sa dahon at sa bunga pampakapit, pati na rin yung sa pampabulaklak. Susunod na spray naman ito ay yung gagamitan na ng pang insecticide na. Kaya kumbaga ito, panlinis muna ng dahon, pampakondisyon ng puno. Hindi na kasi ito pa pwedeng lagyan ng abono dahil mayroon na siyang sabog. Dahil baka masaktan lang siya at sumobra. Kaya okay lang yun dahil kasi yung kanyang baha pataba rin naman yan. A few moments later. Mga ka-farmers, isang kalunos-lunos ang nangyari dito sa ating kapitbahay. Saan ay ibinibenta po dati itong bahay pati na rin itong kalamansian. Pero alam niyo po mga ka-farmers, yung kanyang kalamansi noong matapos po ang pagbabaha, ito po ngayon ang naging resulta. Ayan. Oh no! Ito isang makakapag-survive. Ilang puno lang ito makakasurvive nito, mga 3 puno. Pero karamihan dyan mga ka-farmers, gaya po nito, yan, patay na po lahat yan mga ka-farmers. Yan, hindi na po makakasurvive to. Hanggang ngayon meron pa rin pong tubig. Siguro ito mga nasa 400 puno ito. Yung kalamansi niya. Ayan, may mga bunga pa. 1 taon na ito. Noong nakaraang taon kasi hindi po bumaha. Kaya nakaligtas. Pero ngayon taon na ito, ayan mga ka-farmers, patay ang kalamansi. Ito po yung sinasabi namin sa inyo, kung tayo magtatanim po ng kalamansi, mahalaga tingnan din po natin ang kanyang location. Pag ang kalamansi po natin ay gaya nito, na wala pong tapunan ng tubig, pagka umulan ng malakas at magkaroon po ng tagbaha na ganyan ng bagyo, pag nasampulan, ayan patay ang lahat ng kanyang kalamansi mga ka-farmers. Kaya yan isang malungkot na balita do sa ating kapitbahay, na pagka po tayo ay gusto po natin ang ganitong negosyo, lalo na magkakalamansi and farming tayo, yan ang mahalaga po nating inaalam. Ang lupa po kasi rito mga ka-farmers, na-istakan po yan ng tubig. Ayan hanggang ngayon ay mayroon pang tubig po yung kanyang ibabaw. Yun po yung bahay na ibinebenta, pati rito lupa na ito. Sayang dahil nagkatawaran na sila ng 3.5, binibili yung bahay, pati rito kalamansi. Hindi ibinigay noong may-ari ng bahay. Dati binibenta ng 2 milyon, hindi rin nagkasundo noong buyer. Nagpataas siya, kinukuha siya ng 3.5 milyon, hindi rin po ibinigay nung may-ari. Hanggang sa ngayon, ito na nangyari. Namatay na ngayon yung kalamansi. Sa bagay, kung nabili naman ito noong buyer, magugulat na lang siya dahil yung kanyang kalamansi na inaasahan na maganda at makaka-harvest, patay na. Yan po ang resulta. Pag ang kalamansi po natin ay wala pong tapunan ng tubig at mababa ang lugar,
hindi po natin po pwedeng taniman po ng ganito at mamamatay. Alam niyo po mga ka-farmers, yung istorya nito, pisan din namin yung may-ari ng lupa na ito. Ilang beses nang nagtatanim ng kalamansi, marami ng beses, umabot ng 3 taon. Pagka 3 taon sa amin na hindi bumaha o 4 na taon, napapakinabangan ng kalamansi. Pero pagka naman nabaha na minsan, gaya niya na malaki po ang baha, mga ka-farmers, ilang beses din napapalitan yan. Kaya mababa lang itong nabili. Tumaas lang po ang presyo ng lupa rito nung magkaroon siya ng bahay, pinaayos, pinaganda. Saka po tinaniman ng kalamansi. Kaya lang, yan nga po ang naging resulta. Isang baha pa lang po yung dumaan, patay na. Pero ito naman pong kapitbahay, kung mo yung mga farmers ay mataas. Ayan o. Natutuyo rin yung kanyang tubig sa ilalim ng kalamansi. Buhay siya. Meron man din mga ilang mga tubig, pero kung medyo may edad-edad na yung kalamansi ay kayang-kaya ng dalin. Hindi na siya naiinda o nasasaktan. Kumpara mo dito sa batang kalamansi. Pagka po kasi batang kalamansi, lalo na ito, malamang nasabugan pa ng abono, ay patay. Ayan, may mga tubig pa. Kaya sa aming lugar, pagdating po lalo na sa mga tabing ilog, diyan naman ay hindi po nai-stackan po ng tubig, nabubuhay. Yung ganitong kalamansi, nabubuhay yan. Kasi hindi naman po nai-stackan, hindi po stagnant water. Pag-upa kasi ng tubig sa ilog, dire-diretso na siya. Ito, wala siyang pagtatapunan, kaya yung ugat po nung kanyang kalamansi bulok na. Sayang ang kalamansi, bata pa. 1 taon pa lang to, mahigit. Isang beses pa lang po ito napag-aandihan ng hindi naman ganun karami. Pero noong pinakita namin sa inyo ito noong nag-uulan na malakas, sariwang-sariwa ang pagka-berde niya. Maganda po yung bulas ng kalamansi, may tanim pa siyang mais. Kaya lang ngayon, sa isang bagyong Ulysses, graduate ang kanyang kalamansi. Paano mga ka-farmers, maraming salamat po sa lahat ng ating mga kaibigan sa sumabaybay nitong ating pong vlog. At ito ay sinasabi lang po namin, hindi po kami para bilang isang makulit, kasi mayroong iba daw yung nakukulitan na paulit-ulit yung sinasabi na stagnant water. Kasi kailangan din naman po ito na i-motivate po sa ating mga ka-farmers, lalo na pagka nahilig po tayo magtatanim po ng ganitong kalamansi. Mahalaga yung location po ninyo at yung klase po ng lupa na ating tataniman. Dahil pagka po ang kalamansi natin ay gaya nito, hindi rin po tatagal ang ating tanim. Pag dumaan po ang isang malakas na bagyo, kalamidad, at na sample lang po ng pagbabaha, patay ang inyong kalamansi. Gaya nitong ating kapitbahay. Paano mga ka-farmers, muli hanggang bukas pong muli. Maraming salamat po sa ating pong mga tagapanood. Gaya po ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag. Lagi natin tatandaan, karunungan at ang kaalaman may katumbas na kayamanan. Thank you for watching. God bless all. Bye bye. See you next tomorrow.